Nagising ako tulad ng ginagawa ko araw-araw. Nagbihis at nagpunta sa Ortigas. Ang trabaho ko ay nasa ginigibang gusali na Philcomen sa Ortigas sa likod ng Robinson's Galleria. Alas 8, nagsisimula ang trabaho ko. Ngunit, alas 8:30 na. Diyos ko, nandito pa rin ako sa kali. Pagdating ko sa building, dumiretso ako sa elevator. Yun pala, sira. Nak ng tokwa, inabot yata ako ng 1 taon para lang makaakyat sa 27th floor. Nagsisimula pa lang ang araw ko, hirap na ako. Paano pa kaya ang mga mangyayari pa lang? Pagdating ko sa opisina, inilabas ko agad ang pinaalagaan sa akin na bonsai ng misis ng amo ko. Araw-araw kong inaalagaan, dinidiligan, at nilalabas ang mga ito na parang tanga. Ganito naman talaga eh. Kahit alam kong peke, ginagawa ko ang lahat para sa kanila. Para raw maging makatotohanan, sabi ng misis ng amo ko. Pag nandito siya sa opisina, kinakantahan at kinakausap ko pa yung mga bonsai na yun. Ano ba yan? Nagmumukha akong engot para lang maka-good shot ako sa misis ng amo ko? Sus! Hay, salamat! Natapos ko rin ang pagdilig sa mga bonsai na yan. Ayoko nang mabuhay. Bakit ko ba kasi ito ginagawa? Oh, utos na naman. Wala pang pandikit. Hay! Grabe! Ang saya-saya talaga. Pero, ayos rin pala. Masasabay ko yung bayad ko sa Meralco pagkatapos ko ipa-reconnect ang cellphone ni boss. At di pa tapos ang listahan, ensaymada pa ni Lonlon. Abe, ang saya-saya talaga. Hindi naman talaga dapat ito ang ginagawa ko ngayon eh. Sunod-sunuran, aalip-alipin, yan ang mga panama ko sa mundong ito. Pero syempre, dahil sila ang boss, kailangan kong sumunod. Kung sa bagay, di naman ako mabubuhay kung di dahil sa kanila eh. Ito nga lang, madalas bumalik yung tumitigil na pag-aasang sila yung mabubuhay sa'yo eh. Lalo na kapag sinabi sa'yo, bakit ngayon ka lang? Pagkatapos mong paghirapang bilhin yung lintik na ensaymada ni Lonlon. Grabe ha, ano bang meron sa mga ensaymadang yan? Saklap pa, nakalimutan ko pa yung resibo. Hay nako, paano mo na ngayon haharapin ng mga clerk accountant? Sige, huhugot na lang ako. Baka sakaling mailusot ko pa to. Lagi mong nakikita ang hindi mo hinahanap, pero lagi mo ring nawawala kung ano ang kailangan. Siyempre, tuwang-tuwa talaga ako sa ginawa kong hugot. Sila, hindi pa rin. Kasi, kailangan kong pumuntang rekto para sa mga brochure at gamit sa opisina. Diyos ko, ito na naman po tayo. Commute na naman. Amoy usok na talaga ako. Paulit-ulit na lang, wala na bang bago? Nahanap din kita. Balikan ko na lang to mamaya. Habang ako'y naghihintay, minabuti ko ng bumili ng supplies sa kalapit na National Bookstore. Bakit kaya wala nang dumadayo dito sa rekto? Sa bagay, marami namang bagong malls ngayon. Kung hindi naman ako napag-utusan, di naman ako pupunta dito. Marami palang sinehan dito. May bago na naman palang pelikula si Pierce Brosnan. Ay, ako'y marami pang trabahong gagawin. Pero, di bale, manonood din ako ng sine mamaya pagkatapos kong kunin ang sahod ko. Tignan ko nga muna itong mga aking pinamili. 3 glue, check. 6 na whiteboard pen, check. 1 kahong fastener, check. Paperclip, thumbtacks, sobrang puti, check. 5 banig na selyo, 14 na long folder, 10 short, 6 na rim na coupon bon official size, 3 kahon na carbon paper at 1 pad voucher. Check. Sa wakas, natapos din. Kailangan ko nga palang itago yung resibo para di na naman ako sitahin ni ate. Dumidilim na, uulan na yata. O ayan, tamang-tama.
handa na yung mga brochure. Wow! May 50 pesos pa akong diskwento. Ayos to! May pansini pa ako dito, pero hindi ito tamang gawain ng katulad kong nanalo ng Best in Conduct noong high school. At di rin to ayon sa karakter ko, kaya't ibabalik ko na lang yung sobrang pera. Ba yan? Ayan na nga, umulan na ng malakas. Wala pa naman akong payong. Hay, malas ko talaga ngayong araw na to. Nakakainis naman, ako lang ang walang payong. At saan naman ang galing ang sandamakmak na mga taong to? Kanina lang walang katao-tao rito. Dun, sakto akong makakarating sa opisina para sa oras ng sahod. Sa wakas, nakarating na rin ako. Tamang-tama, alas 5 na ng hapon. I-report mo na ang ginastusan, tapos kunin mo na ang hinihintay mong sahod. Nasa dulo ng isang buong araw ang kaligtasan. Hay, gamitin ko na lang yung hagdan. Wag na lang, pagtiyagaan ko na lang ang elevator. Heto na. Sa wakas, nandito na ako sa 27th floor at makukuha ko na ang sweldo ko. Yun lang naman ang hinihintay ko sa araw na to. Ano ba naman yan, oh? Di ko pa naabutan si boss. Bad trip. Naku, buti na lang nandito pa si Lonlon. Iniwan daw ni boss sa kanyang sahod ko eh. Thank you, Lord. Nasa kamay ko na rin ang bunga ng aking pinaghirapan. Nang buksan ko ang envelope, tumigil ang ikot ng mundo ko. Bakit ganun? Ano to? Nasaan na lahat ng pinaghirapan ko? Pagkatapos ng lahat, ito lang ang makukuha ko? Paano na ang mga bayarin? Napaupo ako at napaisip. Tinawag lang naman akong liaison dahil maganda itong pakinggan. Pero ang totoo, utos-utosan lang ako na di binibigyan ng sapat na sweldo. Natulala ako at aking natanto na ako ay isang kaawa-awa, miserable, at naghihirap na nilalang. At ang pinakamasaklap sa lahat, walang panahon ng mga tao sa akin. At yun naman ay nararapat dahil sino ba ako para bigyan ng panahon? Wala akong nakaraan, wala rin akong kinabukasan. Di ako mapakali at parang sasabog na ako sa inis. Kay tagal ko nang nagtitimpi ngayon, punong-puno na ako. Pwedeng-pwede ko nang sunugin ang opisina. Bonggahan natin ang pagtatapos. Konti na lang at masusunog ko na ang opisina na to, pero oo nga pala, Best in Conduct lang naman ako hanggang high school dahil sa ugali kong to. Duwag akong maokusahan, duwag husgahan. Yan ang rason kung bakit ako minamanduhan lang. Ako'y tauhan lamang sa sarili kong istoryang hindi naman ako ang nagsulat. Kumbaga, sa puppet show, ako ang puppet. Madilim na ang aking paningin. Wala na akong liwanag na natatanaw. Hay, parang may isang hiwagang nagsusulat ng buhay ko. Araw-araw na lang akong ganito. Gising sa umaga, pupunta sa trabaho, aakyat sa 27th floor na minsan pa nga ginagamit ang hagdanan. Mapapagalitan ni boss kasi late. Mauutusan ng ibang taong gawin ng mga walang bagay-bagay na mga hassle gawin at marami pang ibang gawaing nakakasawa at nakakapagod ng gawin. Bakit ba ito ang nangyayari sa akin? Ay, wala naman akong magagawa. Ganito talaga ang buhay. Ang building kung saan ako pumapasok ay nasa gitna ng isang metropolis. Parang ako lang sa trabaho ko. Mag-isa mula sa dumami-raming mga taong nagtatrabaho dito at naaapi sa pagtingin at pagmamaltrato nila sa akin. Ito ang lugar kung saan ang labanan. Dito ako lumalaban. Isang labanan na kailangan kong lampasan para sa sarili ko. Pero lagi akong napapaisip, kaya ko pa ba? Takot ako sa matataas na lugar. Ngunit nandito ako. Kukomprontahin ko ang aking takot. Sa ibang tao, makikita itong pagpapakamatay, ngunit ito lamang ay isang tagumpay para sa akin sa pagharap ng isang takot. Ang dami ng kwentong nagtatapos sa pagtalon mula sa building. Ang dali yatang gawing kwento ang buhay ko, no? Wala namang nangyayari sa mga pagsisikap na ginagawa ko. Ginagawa ko naman ng lahat. Masipag ako, sumusunod sa lahat ng utos na binibigay sa akin at
Hindi naman ako nagrereklamo, pero hindi pa rin sapat ang mga ginagawa ko para ako'y mapansin at mapahalagahan. Wala namang mag-aaksaya ng oras para sa akin, di ba? Ano ang magagawa kong iba para sa panitikang Filipino? Bahala na. Ito na lang ang tangi kong solusyon sa buhay na ito. Binigay ko ang lahat, sinunod ko ang lahat, at ngayon, ubos na ako. Hanggang dito na lang ba ang kaya ko? Oo.